Alright, good day mga kabakal. So for today's video, itong ginagawa natin ay frame ito mga kabakal. Frame ng stairs. Hagdanan, kung sa baga. Alright, so ito ay, ang tawag dyan, isometric view or 3D. Ayan o, 3D view. Tapos ito naman, naka-side view. So bali yung drawing natin dalawa mga kabakal kasi malaki yung kanyang details. Kapag mga ganitong frame mga kabakal, kailangan klaro yung details niya mga kabakal kasi critical yan. Yan, kaya naging dalawang drawing. So ang ating material sa pagbuo ng frame ay PFC 380 by 100 kg per meter. Alright. So ang tawag dito sa PFC na to ay parallel flange channel. So C channel ang tawag yan sa atin. Dito naman ay PFC mga kabakal. Okay, ito yan mga kabakal ha. And then yung next, SHS. 100 by 100 ang lapat. And then, by 9 mm yung kapal niya. So yan yung haba, yan yung bigat. Okay, so ditong part, ang tawag dito ay material list. Okay, so ito yan mga kabakal, yung 100 by 100. Malaki yan. And then next, SHS din siya, pero 89 by 89 na lang. By 6 mm yung kapal. Bali tatlo yan mga kabakal. Ito yan. Isa, dalawa, tatlo. Yan yung mga undersize na SHS. Alright. So ang kanyang welding symbol. Ayan, kung makita mo sa joint. Ayan, single bevel, all around, complete penetration butt weld. Tapos ito naman, plug weld. All around yan mga kabakal. So yan yung plate na may dalawang butas na nasa loob ng ating back section. Yan yung kanyang backing plate. Okay. So dito naman, ganun din sa may joint niya. Single bevel, D-side. D-side ang tawag dyan. Kung saan nakatutok yung arrow, yan yung D-side. Tapos all around yung kanyang single bevel. Kailangan yung hinang natin dyan ay complete penetration butt weld. Kung makikita nyo, may naka-imaginary line. Ito yan. Hindi yan nakita. Kaya nagkaroon ng imaginary line. Ibig sabihin yan, nasa likod ng ating PFC, parallel flange channel. Kaya dito tayo nakatingin mga kabakal, kaya imaginary line nakakita natin. Pag tingnan natin sa may side view, ayan, nasa likod yung plate. Ngayon, may nakalagay, per side. So ibig sabihin yan mga kabakal, malayo, hindi natin nakikita. Nandun yan sa likod. Kaya tinawag na far side. Tapos dito naman, na part, NS. Ibig sabihin yan, near side. Okay? Madaling salita, nakikita natin, nakaharap sa atin. So ito yan. Ayan. And then ito naman, stiffener. Stiffener yan. Nasa loob ng ating parallel flange channel, PFC. Ang kanyang hinang, fillet weld, 8 mm. Weld all around yan mga kabakal. Okay, so yan yung welding symbol natin halos mga kabakal. Dito naman sa may ating base plate, ay ganun din. Single bevel din siya. Tapos all around dyan, complete penetration butt weld. Alright. So ito naman mga kabakal ay 1-14 by 51 LG slot. Okay. So ibig sabihin yan, isang piraso, and then 14 yung laki by 51 long haba, and then ito naman ay slot. So ibig sabihin yan, yung butas na mahaba ang tawag dyan ay slotted holes. So ito yan mga kabakal, slotted holes dahil ipapasok dyan yung plate mga kabakal. So ito yan, ayan. So yan yung ibig sabihin. Alright. So ito naman, kung makikita nyo naka-imaginary line, ibig sabihin yan, nandun yan sa likod, hindi nakikita. So ito yan, nakatago. Okay, so ito naman, 6-14 diameter. So ibig sabihin yan, yung 6 na yan, 6 na piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na pirasong butas, and then 14 mm diameter yung size ng butas. Diameter yan mga kabakal. Tawag. Alright.
So ganyan lang mga kabakal. Arrow, arrow J, arrow J. Ang tinutukoy ni arrow J, itong side na to. Ngayon, hindi natin makikita kung ilang piraso yan kasi naka-side view. Para makita natin, sundan natin si arrow J. So ito yan mga kabakal. Ayan. So kung makikita mo dito, isang piraso lang. Pero kapag tiningnan natin sa arrow, dalawa pala yan. Nakatago yung isa sa likod. Paano natin malaman nakatago? Kasi itong nasa harap natin, si M1501, naka-near side siya. So ibig sabihin, nakaharap sa atin. And then yung sa likod niya, si M1506. Kung tingnan mo yung kanyang arrow, ay naka-imaginary line. So ibig sabihin yan, nasa likod yan. Ayan, kung makikita mo, naka-imaginary line yung kanyang parts. And then nakalagay na far side. So ito yan. Okay, next. Tingnan natin si arrow A. Yan, si arrow A, ito yung tinutukoy niya, yung posisyon ng isang mock section na to mga kabakal. Ngayon, ito naka-side view sa atin. Kaya hindi natin makita yung nasa likod. Kaya kailanganin natin si arrow A. Alright, hanapin natin si arrow A. Arrow A, ito yan. Okay, so ito lang nakikita natin, one side lang. Nakikita natin dito sa may side view. Kapag tinignan natin kay arrow, ayan, nakikita na natin yung plate sa likod. So ayan, yung kalahati nito. Kasi yan lang yung tinutukoy ng arrow. Itong plate na sa likod na naka-far side. And then yung kanyang stiffener. And then itong plate. And then itong plate sa likod. Yan yung tinuturo ng arrow A. Ito yan. Okay. So yan yung nasa likod niya. And then ito naman nakaharap sa atin. And then yung naka-far side kanina na plate na naka-imaginary line. Ito na yon. Ganito na yung position. At yan yung sukat. And then yung stiffener. And then yung kanyang welding symbol na fillet weld 8mm, weld all around. So yan na yun mga kabakal. So ito na yung sa 3D niya. Ayan. Alright. So napakahalaga yung arrow. Kasi si arrow, kaya tinutukoy niya, tinuturo niya kung anong mga posisyon ng ating materials. And then yung mga sukat ng mga plates. Ayan, yung sukat niya mula sa base, kaya kailangan ma-meet natin tong 389 straight sa sentro ng butas ng ating connector plate. Ganon din dito. Sa plate natin, naka 90, and then mula sa taas ng ating parallel flange channel, ay kailangan makuha natin tong 198 hanggang sa may sentro ng butas niya. Alright. 2-22 diameter. Dalawang butas, and then 22 yung size, diameter ng butas. Alright, so yan ang ibig sabihin. Itong mga to, yan yung mga number ng ating materials. Alright, so moving on, diretso tayo kay B. Si B, ayan, tinutukoy ni B ito. Ngayon, para makita natin kung ilang materials yan, tingnan natin si B. Alright, ito si B. Ayan, kung makikita mo, dalawang materials yan. Yung isang 100 na section box, and then, nasa harap ay 89 na section box. Yung size. Alright, so ganun din. Same lang din sa A. Tinuturo ni B. Ang pinagkaiba lang, dalawang materials lang yung B. Section B. Okay, ganun din. Yung posisyon ng ating plate. Ayan, kung makikita nyo dito, si M1505, near side, nakaharap sa atin. And then yung nasa likod, si M1479, ito yan. Nasa likod. Okay? And then ito naman, nakatop view to mga kabakal. Kapag tinignan natin mula sa taas, pababa, ito ang makikita natin. Si E. Ayan si E. Ito yan mga kabakal. E, ang kanyang direksyon, pababa. So, ibig sabihin, mula sa taas, pababa, top view yan mga kabakal. Ayan, yan ang top view. Yan ang makikita natin. Kapag tinignan mo sa taas. Alright. So, yan yung kanyang measurement ng mga plates.
And then dito naman si D. Si D naman, mula sa taas, pababa, ang kanyang direksyon. Ang tinutukoy niya yung positioning ng ating base plate. And then, yung mga materials natin na nakakabit sa base plate. So ito yan. D. D. Ayan. Ito yung magiging itsura niyan, tatlo. Tapos dito naman, dalawang back section. And then dito sa may right side, ay nag-iisa lang. Ayan. So yan yung mga sukat. Ayan. Tinuturo niya ako paano mag-layout. Alright. So kailangan, alam mo kung paano basahin yung arrow. Para alam mo yung magiging posisyon ng ating materials. Okay. So ito na yung ating finish fit up. Ayan. Kung makikita nyo dun sa drawing, pantay yan. Pantay. Pantay. Kaya nilagyan natin ng guhit at saka tali para ma-make sure natin na level ng ating base plate ay pare-parehas. And then, dito sa plate, yung tayo niya kailangan naka-90 yan. Alright. So, yun yung ating parallel flange channel. And then dito, ay dalawang back section yan nakalagay. So, naka-welded na yan mga kabakal. Bale, ang ginawa na lang natin, bubuuhin na lang. Kasi binuo natin na part by part kung anong nakalagay doon sa kanyang arrow, yun yung ginawa natin para hindi tayo malito. Dito naman, ditong base plate ay tatlo nakakabit. Ayan. Kung anong nakalagay doon sa drawing. Alright. So ito naman, ito yung connector niya na ikakabit dyan. Sa site na yan ikakabit. And then ito yung ating parallel flange channel. And then yung plate niya nasa likod. Ayan. Winelding na rin natin yan. Ngayon, ang gagawin na lang natin bukas, i-align natin tong ating parallel flange channel and then we-weldingin na natin yung kanyang joint. Ayan, naka-full pin yan ha. Complete penetration butt weld. Yung backing plate natin nasa loob ng section box. Alright, so yan lang yung ating final fit up. So napakasimple lang tingnan mga kabakal, napakaliit na trabaho pero mabusisi. Kasi kailangan naka-label lahat. Okay, so yun lang mga kabakal. Thank you and God bless.